Ano ba yung binabasa mo? At mukhang ramdam na ramdam mo Balita po ito tungkol kay Mang Onat. Yung tatay po na kaklase ko si Danny. Bakit? Anong nangyari? Nasambugan daw po ang kamay niya ng dinamita nung nangingisda. Ha? Abay, bakit? Ito po. Tingnan ko nga. Nako! Grabe! Ay, kawawa naman! Nga po kawawa naman po yung pamilya ni Danny. Paano pa po makakapangisda yung tatay niya? Ay, nako. Yan na nga ba sinasabi ko Walang mabuting maidudulot ang paggamit ng dinamita sa pangingisda. Lola, bakit po sabi ni Mang Siling doon sa Barberia, meron daw po? Meron daw? Ano daw? Kasi po kakaunti na lang po yung isdang nauhuli nila. Oo nga daw. Kaya po yun, gumamit sila ng dinamita para po mas marami pa yung mahuli nilang isda. Maaari, yun ang palagay niya. Pero alam mo nung panahon ng tatay ko, nung mangingisda siya marami silang nahuhuling isda kahit hindi sila gumagamit ng dinamita. Lola, ano po yung ginagamit nila? Di lambat. Kaya lang sabi, meron daw tumutulong sa kanila. Sino po? Serena. Kapareho po pala yun nung nabasa kong librong Ang Sirena ng Mabalit. Lolo, hindi naman po totoo yung kinukwento niyo Matandang kwento na yun dito sa atin, no? Umibig daw yung Serena na yun sa isang mangingisda. Kasamahan ng tatay ko yung mangingisda. At napakarami nilang isdang nahuhuli dahil sa tulong ng Serena na yun. Lolo, niloloko niyo lang naman ako Wala naman po Serena Kwento nga yun nung bata pa ako Sabagay, hindi ako sigurado doon. Pero ang sigurado ko, hindi ka dapat gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Bukod sa delikado ito, nakapipinsala pa ito sa karagatan. Lolo, bakit ang sabi po ni Mang Siling? Ayan ka na naman Puro kasabi ni Mang Siling Ang mabuti pa, ayan, basahin mo yung pahayagan para naiintindihan mo kung ano nangyayari sa paligid. Sige po. Para naman magkaroon ka ng sarili mong kuro-kuro at palapalagay. Puro ka. Si Aling Siling, si Aling Siling. Ay, Mang Siling pala yun, no? Naku! Grabe. Si Mang Ona to. Bakit? Ito talaga yung kamay. Naku, yung isa pa dito naputulan ng pao. Naku, yung dito naputol yung Hindi ko mabasa Naku, lang ako sinasabi ko Tingnan mo, delikado talaga. Yung isa naputol yung daliri Oo. Iba't ibang nilalang ang naninirahan sa ilalim ng dagat. Maliit at malaki, bata at matanda, may kaliskis at wala. Malinis ang tubig, sagana sa pagkain at mapayapa ang buhay ng lahat. Isang araw, nagulat ang mga isda nang may magtapon ng isang kalawangin lata. Pagkatapos, isang basag na bote naman. At maya-maya'y isang lumang gulong naman. Pagkaraan ng isang linggo, nagmistulang tambakan ng basura ang ilalim ng dagat. Maraming isda ang nagkasakit at namatay. Kaya, nagpulong agad ang mga taga-dagat. Halos bumula ang buong karagatan. Lahat ay gustong magbigay ng sariling opinyon o palagay. Ngunit sa huli, naging malinaw sa lahat na sobra-sobra na ang paninira ng mga tao sa kanilang tirahan. Kaya't nagkaisa silang lisanin ang bahaging yon ng dagat at maghanap ng ibang tirahan upang mailigtas nila ang isa't isa. Kinabukasan, wala nang mahuling isda ang mga tao. Baka nagalit ang mga isda, sabi ng isa. Ginawa naman kasi nating basurahan ang kanilang tirahan. May nagmungkahi na kung lilinisin nila ang ilalim ng dagat, baka sakaling bumalik ang mga isda. At sumang-ayon naman ang lahat. Tulong-tulong nilang pinulot ang lahat ng basurang itinapon nila sa ilalim ng dagat. Unti-unti, luminis muli ang ilalim ng dagat. At di man magbalik agad ang mga isda, mahalagay nagkaroon ng malasakit ang mga tao sa karagatan. At higit nilang naunawaan
ang kanilang dakilang tungkulin na lagi itong pangalagaan. Sirena? Ang ganda pala talaga ng sirena. Kagaya dito sa libro ko. Yung kwento ni Lola. Teka. Bakit? Ang dami niyang sugat. Aling Sirena? Magandang araw po. Naku. Sabi nga pala doon sa kwento na hindi marunong magsalita yung sirena. Alam ko na. Aling Sirena. Aling Sirena. Ay! Ay! Pasensya ka na ha! Hindi kita narinig. Nakakapagsalita po kayo? Kabayo? Ay! Hindi! Sirena ako! Sirena! Bakit po may takip yung tenga nyo? Ano? Ay, sabi ko po, bakit po may takip yung tenga nyo? Ay, papano? Madalas kasi ang pagsabog sa dagat. Bingin-bingin na ako. Ako, siguradong ginamita sila ng dinamita. Mga mangingisda talaga, oh. Anong sabi mo? Dinamita? Bakit alam mo ang salitang iyon? Mangingisda ka rin, ano? Umamin ka! Hindi po! Umamin ka! Eh, huwag po kayo maingay. Baka po marinig po kayo ng lola ko. Bola? Wala akong galang makipaglaro. Para talagang nagiging bilasa ang simoy ng hangin pag naririnig ko ang salitang iyan. Dinamita po? Ay! Naku! Huwag mo na sabihin! Talaga po palang malaki ang galit nyo dun sa mga mangingisda, no? Mangingisda ba ka mo? Paano? Dahil sa pagnanais nila makakuha ng mas maraming isda, gumagamit sila ng dinamita. Talaga ho? Oo! Mas marami nga silang nakukuha ang mga isda sa dagat pero nasisira naman ang mga korales. Talagang wala silang pakialam. Kung masira po ang mga korales, wala na pong tirahan yung mga isda. Tindahan? Ay, paano naman napunta doon ang usapan? Ang sabi ko po, tirahan ng mga isda. Oo. Paano? Tuwing may pagsabog, nako, pati mga maliliit na isda, namamatay! Talagang wala silang awa! Wala! Naku, pag po namatay yung mga maliit na isda, wala na rin po magiging malalaking isda! Ganon na nga! Ay, uy, parang may natanggal na pala sa tenga ko. Ay, salamat naman po at natanggal na po yung tubig sa tenga nyo. Akala ata ng mga mangingisda, hindi na mauubos ang mga isda sa dagat. Ibig niyo pong sabihin, pwede pong maubos yung mga isda sa dagat? Eh, paano naman po mangyayari yun? Eh, ang lawak-lawak ng dagat, saka po ang dami-daming isda. Alam mo, bata, may hangganan din ang kayamanan ng karagatan. Abay, kung patuloy itong aabusuin at hindi pangangalagaan, hindi nakapagtatakang balang araw ay maubos ang mga isda sa dagat. Tama pala talaga si Lola. Walang mabuti idudulot yung paggamit ng dinamita sa pangingisda. Talagang wala. Naku, delikado palang gamitin yun. Saka nakakasira pa ng karagatan. At higit sa lahat, nagdudulot ng peklat. Oh? Tingnan mo! Dahil sa mga pagsabog na yan, nagkasugat-sugat ang aking malansang kutis. Pati nga aking mga kaliskis, tila may galis. Tingnan mo! Tingnan mo! Kawawa naman po kayo. Wala ka bang pantanggal ng peklat dyan? Kung gamitan ko kaya ito ng asin. Hoy! Narinig ko yun, ha? Balak mo pa akong gawing daing? Pakinggan mo at alamin, huwag mahiyang suriin ang kuro-kuro kong iba sa kuro-kuro mo. Ko naman ay ganun din, di mahihiyang suriin ang kuro-kuro mong iba sa kuro-kuro ko. Magpalitan, mag-alaman ng opinyon at palagay, dalawa kang pag-unawa sa mga bagay-bagay. Magpalitan, mag-alaman ng opinyon at palagay, dalawa kang pag-unawa
sa mga bagay-bagay. Oh, saan mo dadalhin yung pagkain at prutas na yan? Doon po sa bahay po nila daddy po. Doon po kay Mang Onat po. Bibigyan po namin siya ng pasalubong eh. Ay, mabuti naman. Ay, Lola, nabasa ko na nga po pala na mabuti yung pahayagan tungkol po sa paggamit po ng dinamita sa pangingisda. Siya nga. Opo, at tinanong ko na rin po yung mga opinion ng mga taga-dagat. Ha? Paano kaya? Kinausap mo yung mga isda? Ay, Lola, ang ibig ko palang sabihin nagbasa-basa po ako ng mga artikulo tungkol po sa epekto po nito sa karagatan at sa mga nakatira po dito. Aba, mainam yung ginawa mo. Nalalaman mo ang iba't ibang mga opinyon para mas lumawak ang iyong pangunawa. Ano naman sa palagay mo? Lola, alam niyo po, naisip ko po na maaari nga po makadagdag po sa kita ni Mang Onat po yung paggamit niya ng dinamita. Pero po napakadelikadong gamitin ito at nakakasira po ng karagatan. Kaya po Lola, dapat po talaga ipinagbawal po yung ganitong paraan ng pangingisda. Aba, ang galing ng apo ko ba? Marunong nang magbigay ng responsableng palagay. Ay, Lola, Oh. meron po ba kayong sebo de macho, yung pantanggal po ng peklat? Abay bakit? Magaling na yung kurikong mo ba? Lola, huwag po kayo maingay. Baka po marinig po kayo ng kapitbahay. Sabihin, may kurikong po ako. Na ano, doon sa... Ano po? Oy, sige, meron